Umabot po sa halos 2,000 ang bilang na mga aksidenteng naitala sa panahon ng tag-ulan noong isang taon. Ayon po yan sa datos ng MMDA o ng Metro Manila Development Authority. Mas dumarami ang mga aksidente tuwing maulan dahil sa madulas na daan. Ang mga tips sa ligtas na pagmamaneho sa report ni Tina Panganiban Perez. Tuwing maulan, karaniwan na ang mga eksenang ito sa kalsada. Sa bahagi ng EDSA Estrella, sumampa ang isang bus sa walong concrete barrier hanggang sa tuluyang mahagip ang isang taxi. Sa may Aurora Katipunan Avenue naman, isang closed van ang nawala ng balanse. Nakalas ang 2 gulong sa unahan, pati ang giya nito. Simula madaling araw hanggang umaga kahapon sa kasagsagan ng pag-ulan, aabot sa 8 aksidente ang naitala ng MMDA Metro Base. Kaya naman payo ng Land Transportation Office sa mga motorista. Kung medyo maulan, kailangan din magdahan-dahan lang at kailangan siguraduhin yung wiper niya ay functional. Kung kailangan mag-text o tumawag gamit ang cellphone, huminto muna sa tabi. May mga lugar sa Pilipinas na nagbabawal ng paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Bawal talaga magte-text habang nagmamaneho o kaya kahit anong habang nagmamaneho bawal ng ibang ginagawa. Dapat ding mag-seatbelt ang mga nasa sasakyan at mag-helmet ang mga nakamotorsiklo. Dapat lang kasi batas yan eh. At saka may multa pag hindi naka-seatbelt. May multa rin pag hindi naka-helmet. Ang driver na si Romel, doble ingat daw ngayong tag-ulan. Bago pa man siya umalis ng garahe, chinecheck niya muna ang tubig at langis ng makina ng kanyang sasakyan. Chinecheck din niya ang gulong nito, krudo at preno. Di rin niya pinaandar ang sasakyan nang di siya naka-seatbelt. Sinecheck ko lagi mga preno ko bago ako bumiyahe. At inaalagaan ko rin mga pasahero. Dapat kompleto rin yung mga ilaw ko. Pag bumibiyahe, di gumagamit ng cellphone si Romel. Nagpa-text ka ba? Nagsi-cellphone ka ba? Hindi ko po ginagawa yan. Dahil doble ingat nga po ako. Lalo na po may dala po akong 10 taong pasahero. Sa datos ng MMDA, mahigit 20,000 na aksidente na ang nangyari sa Metro Manila mula Enero hanggang Marso pa lang ng taong ito. 92 sa mga aksidenteng ito ang fatal o naging sanhi ng pagkamatay ng mga biktima. Paalala ng mga otoridad, higit sa lahat, para makaiwas sa mga aksidente, dapat sundin ang mga batas trapiko. Para sa mga motorista, palaging sundin ang mga batas trapiko. At dahil ang pagsunod nito ay nakasalalay ang kanilang mga buhay. Tina Panganiban Perez, GMA News.